So guys, kwentuhan tayo ngayon kasama natin si Kuya Shane. Tapos nandito tayo ngayon sa Isuzu EDSA. Napagbigyan kami nung mga friends ko dito. Alam nyo kasi guys, dito sa Isuzu EDSA, bago pa ako naging vlogger, madalas ako dito, ako nagsusupply sa kanila ng sounds and lights nila every time na may event. So, nagkaroon tayo ng pagkakataon na dito makapagkwentuhan kasama si Kuya Shane. Ang pagkukwentuhan lang naman natin, simple lang. Yung madalas na ginagawa ng mga driver or yung preparation at saka yung mga bagay-bagay na kailangan mong tandaan sa pag-long drive. Pag-long drive. Yun lang. Ako kasi, although bihira na ako mag-long drive ngayon, dati kasi, ang trabaho ko ay nagse-service ako sa Akbayan at saka sa Karet, mga non-government organizations yun, na hinahatid ko sila sa mga bundok-bundok, doon sa mga farmers sa bundok. So, yung halos lahat ng bundok dito sa Luzon, narating ko na, including sa Mindoro. Tapos, pagka naman wala akong service sa kanila, nagra-rowdy ako para sa banda na Alamid. So, shoutout dyan sa mga miyembro ng Alamid. Pagka ngayon meron silang gig na out of town, karaniwan ako ang kasama nila. So, yung pag-long drive, naging malaking parte ng buhay ko. Yan ang pinagkakitaan ko. So, ikaw, Kuya Shane? Yun. May sa ngayon, salamat dun sa nag-sponsor no, dito sa aming video ngayon. Isuzu, dito sa EDSA. Sa Quezon City. And yun, pag-uusapan nga namin ni Kuya Mikmik or DMA, yung long ride, ano ba yung ginagawa ninyo kung sakaling kayo ay maglo-long ride? O ano yung mga pinaghahandaan ninyo bago kayo mag-long ride? Ikaw, Paps Mick, gano'n na ba kalayo o saan ka ba pumunta? Ilang oras ba yung pinaka-long ride mo na nagawa? Ako sabi ko nga sa iyo halos lahat ng bundok dito sa Luzon. Narating ko na dahil nga mga kasama ko sa NGO. Ngayon, ang trabaho kasi nitong mga NGO ay nagbibigay sila ng mga seminars dun sa mga farmers. So ngayon kuminsan yung mga pinupuntahan namin, wala na talagang kalsada na maayos. So, from may kawayan ako, ang narating ko na is dulo ng Ilocos, tapos dulo naman ng Bicol. Bicol. Ganyan na mga biyahihan namin. Kasi nga kung saan merong mga farmers na hindi masyado nararating ng government, doon kami pumupunta. So, gaano kalayo o gaano katagal yung naging biyahe mo, yung experience mo? Sa oras yun, matagal kasi. Kung kukwentahin natin sa oras, medyo matagal ako mag-drive kasi hindi ako hindi ako 18 hours, mga tipong 18 hours. More than. Ang pinakamatagal ko yung one way papunta is mga 15 hours. Siguro mga lunch time, konting break time, no? Ako kasi pagka nagda-drive ahead of time, nagpaplano na ako kung saan saan ka mag-stop. Diba? Halimbawa, so manggagaling ako ng May Kawayan, kung papunta kami ng Bicol, ang unang stop ko niyan is yung kauna-unahang gas station sa may SLEX. Diba? Diba sa SLEX? Kasi doon, siguradong meron akong mga kasamang gagamit ng comfort room. Lalo yung mga babae, hinto doon. Or meron silang mga bibili na kailangan nila sa sasakyan. So doon ko na sila ihinto. Kesa yung habang nasa daan kayo, tsaka sasabihin sa'yo, Kuya, hinto tayo sa ganito, wala ka na mahinto. So, ahead of time, tinitingnan ko kung saan yung pwedeng huminto. Sinitsempo ko naman yun na every 2 or 3 hours. Ganun. Ikaw ba kung halimbawa, nag-drive ka, let's say, ano ba pinakamalayo mo ng... as far as I know, from Manila going to Leyte. Leyte. Yan. So, Visayas, no? And yung dire-diretso, sabihin na natin, kung pang probinsya, siguro mga 12 hours to 15 hours. 12 hours to 15. Pero yung experience na mag-drive, yung talagang within Metro Manila, kasi sa Uber before ako dati, nagawa ko na siguro yung 23 hours. Almost non-stop. Sa akin naman guys, alam nyo kasi,
Bukod doon sa pagse-service nung kumbaga yung pagse-service sideline yun kasi nagdadrive ako ng UV Express van. Ngayon, actually hindi pa nga UV ang tawag pa nun Mega Taxi. Noong mga panahon na yun Mega Taxi pa. Ngayon, ang trabaho namin yan dahil kami pumipila sa terminal. Alam ko na mga nagbabiyahe ng UV, unahan sa pila yan. So, halimbawa, kung minsan pagkakain mo ng hapunan, matutulog ka lang sandali, mga 11 or 12 a.m., unahan na kami pumunta ng terminal. Doon na namin itutuloy yung rest ng tulog namin para ka mauna sa pila. Ngayon, kung magdadrive ka na nung maghapon na yun, hanggat may pasahero, di ba ganun yun Oo, tama. hanggat may pasahero, kung yan ang hanap buhay mo, hanggat may pasahero, tira ka ng tira. Tama yun. Dito pabalik-balik ako niyan sa Sentries, Malolos, or LRT. Matagal na yun kasi sabi ko nga sa inyo, Mega Taxi pa uso nun Kami yung mga unang naging UV Express. Ganun. Kami yung mga So, yung prangkisa from Mega Taxi, may prangkisa ka na, nagbayad ka pa uli para ka magkaroon ng Ganun UV. talaga. Ganun talaga yun. Ngayon kasi sa Grab, wala ka nang binaperang prangkisa no? Meron pa rin. Meron pa rin. Paano ba ang dyan? So, magbabayad ka sa Grab or sa LTFRB? Sa Grab, walang bayad. Walang bayad. Pero sa LTFRB, meron minimal fee. Minimal. Na prangkisa rin yun. Na parang taxi rin naman kami. Okay. Pero yun, ano ba yung mga nagiging preparation mo bago ka mag-long ride? Siguro, unahin muna natin yung kotse. Sige, sa kotse. Unahin muna natin yung kotse. Ano ba yung preparation mo? Yung, ina-apply mo ba yung tinatawag na blow bagets? O bahala na? Mahirap pag sa walang bahala yung pag-long drive Kasi kung minsan, alam mo, pagka nababasa tayo ng comment section, hindi maiiwasan yung pahusayan, pagalingan, payabangan sa pag-long drive Pero sa totoo lang kasi, pagka mag-long drive ka, kailangan dyan maayos yung preparasyon mo dahil sa totoo lang, buhay mo nakasalalay dyan. Hindi lang buhay mo pati buhay ng mga taong pwede mong maaksidente sa daan. So, number one dyan, di ako nagpupuyat. Hindi ako nagpupuyat. Pagka meron akong long drive, hindi ako nagpupuyat kasi mahirap ang tukong sa daan. Pero ang problema dyan, minsan ikaw yung excited Ikaw yung makatulog. Hindi naman ako, hindi. Madali lang sa akin yan. Basta kung hindi ka makatulog, hindi nung ka ng pampatulog para ka makatulog. Kasi nga, hindi ka pwedeng mag-drive ng puyat. Tapos ng mga panahon na yon, noon medyo napapainom pa ako, sinisigurado ko na hindi ako iinom nung the day before. Hindi ako makiki-jamming sa mga barkada muna. Dahil nagbabanda rin ako, Wala mo ng gig or walang Kasi nga, mahirap mag-drive ng wala sa kondisyon katawan mo. Mapikit ka lang sandali dyan. Ako, napakabilis ng, katulad nga nung nangyari kahapon, di ba, yung sa bus. Nakatulog yun. Tama. Ganun yun. Actually, ako, nakatulog na ako sa daan. Isishare ko na lang din, nakatulog na ako sa daan. Kaya naman ako nakatulog kasi yung service ko, pagdating namin ng Bicol, umattend lang siya ng binyag, ay ng kasal, nag-inom siya sa kasal. Pagkatapos ng pag-ininom niya sa kasal, umuwi na kami. Hindi niya ako pinagpahinga. Kahit na sabihin kong gusto ko magpahinga, sabi niya, hindi, dagdagan ko na lang bayad mo, kailangan ko umuwi. Wala naman akong co-pilot, wala akong kasama. So, napilitan ako mag-drive ng halos 24 hours. Kasi 12 hours papunta. Tapos nagpahinga ka lang doon sandali, yung nagninong lang siya, tapos kumain sa reception, hindi rin naman ako makatulog kasi nandun ka rin sa reception, kakain ka rin doon. Umuwi din kami agad. So pagdating ko dito sa may SLEX, pa uwi kami, nandun ako sa fast lane. Tumawid akong ganyan, papunta sa slow lane. Tapos kaya ako nagising, napasok ako sa may Alabang, yung exit sa Alabang. Tumongkil yung gulong ko sa may island. Tumalon talaga yung sasakyan. Tsaka ako nagising ngayon. Kumbaga parang... ano nangyari sa kotse mo? Nabingkong yung mags. Pero naiipi mo pa, hindi na? Hindi naman naplatan nabingkong lang yung mags. Nagkaroon ng gas at saka yung running, yung stepboard niya, nayupi.